susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mula sa bayan ng Kalumpit! Mula sa syudad ng San Jose del Monte, Bulacan! Mula sa bayan ng North Sagaray! Mula sa bayan ng Magaganda, halika na at limutin ang bayan ng Santa Maria! KMJS na yan! KMJS na yan! KMJS na yan! Ang ilan sa mga nagagandahang tanawit lokasyon ay nagtatago dito sa lalawigan ng Bulacan. At hindi lamang ito ang mga pasyalang kilala na sa atin. Marami pang istorya ang nakatago sa bayan ng Kalumpit, San Jose, Santa Maria at North Sagaray. Samahan nyo kaming dayuhin na iba't ibang mga lugar at tuklasin at nagsasarapang mga produkto ng Unang pinuntahan ng aming team ang simbahan ng St. John the Baptist dito sa bayan ng Kalumpit sa lalawigan ng Bulacan. Ang simbahan ay itinayo noong 1575 sa pamumuno ng mga Agustino noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ito rin ay naging parte ng kasaysayan sapagkat ang bayan ng Kalumpit ay isa sa mga lugar sa Luzon na nabinyagan sa ilalim ng Kristyanismo. Ang simbahan na ito ay ginamit din ng mga madre upang maiwasan ang mga kaguluhan na nangyayari sa panahon na iyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga maliliit na butas at pinto sa parokya na ito. Sunod namang dinayo ng aming team ang pamilihang bayan ng Kalumpit kung saan matatagpuan ang kanilang ipinagmamalaking produkto, ang longganisa. Kung saan may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya dumayo ang aming team dito sa bayan ng Kalumpit upang ipakita ang natatanging produkto nito. Ito ang Kalumpit Longganisa. Ito tayo, platong casting. Andito tayo sa tindahan sa loob ng bayan ng Kalumpit upang magtanong sa isang vendor kung ano nga ba ang specialty ng isang longganisa Kalumpit. Magandang tanghali po. Ano po pangalan nila? Ako si Gloria Guades. Ilang taon na po kayong nagtitinda or gumagawa po ng longganisa Kalumpit? Almost 25 years na ako nagtitinda. So sa 25 years po na yon, ano po yung masasabi nyo na kakaibang Kalumpit longganisa sa iba pong longganisang binebenta sa ibang lugar to? Kasi ang longganisa Kalumpit natuklasan niya kasi nung araw pa hanggang sa ngayon, longganisa Kalumpit pa rin ang hinahanap ng tao. Kasi ang longganisang Kalumpit ay talagang
Ang ginagamit naming ingredients ay puro fresh. Fresh na. Nung araw kasi hindi pa uso ang grinder, electric. Naghihiwa kami ng fresh na taba, naghihiwa kami ng fresh na laman. Kaya tsaka yung mga ingredients namin talagang puro legit talaga, puro sabihin, tunay, katulad sa bawang, bawang na Tagalog. Ngayon na lang kasi nauso yung Taiwan. Noong araw talaga Tagalog. Kaya ito, dinadayo ng mga taga-ibang lugar. Ang paminta namin talagang original. Hindi kami gumagamit ng hindi original. Ang casing namin, puro malilinis ang casing namin. Gawang San Fernando. So, ito po bang store nyo dito? Ano po to? Sa inyo po mismo? And dito na po kayo mismo gumagawa? Oo, dito kami gumagawa sa store namin. Dito po sa bayan ng Kalumpit po talaga? Oo. Kasi nabago yung palengke namin. Doon pa sa dati, doon na rin kami gumagawa. Ngayon nung nabago dito sa naging El Mercado na, dito pa rin kami gumagawa. Mas lalong gumanda yung aming gawa. Tsaka mas lalong nakilala yung longganisa Kalumpit nung nalipat kami sa El Mercado. So, talagang dinadayo po ang Kalumpit ng longganisa? Oo, talagang dinadayo ng ibang lugar, ibang bansa, nakakarating na ibang bansa to. Buti ngayon longganisa namin nakakarating na ibang bansa eh. Ako hindi ako nakakarating na ibang bansa. Ayun lang po. Maraming salamat po kay Nanay Gloria sa Sana all fresh ang ingredients. Sige nanay, sasama ka na sa susunod na lipad ng aming team. Dumayo din ang aming team sa isa pang simbahan kung saan ginanap ang kauna-unahang misa sa buong lalawigan ng Bulacan, ang Mayto Shrine. Mayto Shrine, o kilala din sa tawag na duyan ng Kristyanismo sa gitnang Luzon, ay tinatag noong 1572 at isa rin sa mga matatandang simbahan na matatagpuan dito sa Kalumpit. Dito mismo sa lugar na ito, dinaos ang unang misa sa lalawigan ng Bulacan. Isang fun fact tungkol dito, ang unang istruktura ng simbahan ay gawa lamang sa kahoy at nipa. Pero nasira sa pagdaan ng panahon, kaya pinalitan ng maliliit na kapilya. Bagbag Bridge na kinakatayan ko ngayon ay isang makasaysayang tulay na matatagpuan sa Kalumpit, Bulilan, Bulacan na nagkaroon ng malaking parte sa labanan ng mga Pilipino at Amerikano. At ang tulay na ito ay naging sentro ng mahabang digmaan na naganap. Fun fact, kasama rito ang general na si Gregorio del Pilar o mas kilala bilang si Goyo. Siya ang general na namuno sa mga sundalong Pilipino upang may paglaban at poprotektahan ng tulay na ito. Para sa huling lokasyon ng aming team ay dinalaw nila ang dating Kalumpit Railway Station dito sa Balungaw, Kalumpit, Bulacan. Itinatag ito noong 1891 ng Manila Railroad Company bilang bahagi ng plano para sa pagpapalawak ng mga estasyon ng tren dito sa Luzon. Nakatulong ito sa pampublikong transportasyon at pag-export ng mga kargamento bago ito tuluyang ipasara ng Philippine National Railways noong 1980s. Ngayon ay nananatiling nakatayo at itinuturing na heritage site ang abandonadong istasyon kabilang ng iba pang estasyon sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Sa hilaga ng Metro Manila ay matatagpuan ang isang lungsod na puno ng kwento, pag-asa at pagbabago. Halina't dumayo sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan.
na nga, sa dinarami-rami na simbahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan, isa ito sa mga hindi mo dapat palampasin. Walang iba kundi ang St. Joseph Worker Church. Dito sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan, unang binisita ng aming team ang simbahan ng St. Joseph the Worker Parish. Ito ay ginawa noong 1751 gamit ang magagaang materyales at natapos noong 1854. Joseph Worker Parish ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong lalawigan ng Bulacan. Tinatag ito noong 1751, gawa lamang ito sa mga magagaang materials. Ngunit noong 1852, sinimulan na itong gawin gamit ang bato na tawag na adobe upang sapagpay pa ang struktura ng simbahan. Mga pinakamatandang dambana sa Pilipinas. Isipin mo yun, ilang digmaan na nalagpasan ng dambanang ito. Nandito nga tayo ngayon sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine na matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan. Halika at samahan niyo ako tuklasin natin ang mga makasaysayan nangyayari sa simbahan na ito. Tara! Alam niyo ba na itinayo itong simbahan na ito ng mag-asawang Rodriguez noong dekada 70 bilang pasasalamat umano sa paggaling sa sakit na cancer? Isa rin ito sa pinakamatandang Marian Shrine sa buong Luzon. Siyempre, hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng aming team at naglibot-libot sa paligid ng simbahan. Nandito tayo ngayon sa praying area kung saan mataimtim na nagdarasal ng mga debotong Katoliko. Naniniwala sila rito na kung ano man ang hilingin nila ay tiyak na nangyayari. Nandito tayo ngayon sa Holy Spring Water kung saan ayon sa paniniwala ang tubig daw nito ay banal. So yun, nalibot natin ang 14 na istasyon na nagpapakita ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Mula sa kanyang paghihirap hanggang sa kanyang paglibing na sinasama pa rin sa panalangin ng mga tao bilang sa kanilang pagsisisi. So yan guys, pupunta kami ngayon sa Esplanade River Park dito sa San Jose. Ako nga pala si Dylan. Ako si Jim Noel. Ako si Julius. Ako pala si William. Kita-kits na tayo dun guys! Magandang araw! Samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng isa sa mga pinabagong pasyalan sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, ang San Jose del Monte River Park Esplanade.
Matapos ang isang araw na pag-iikot, ay nag-jamming na nga lang ang aming team. Simple ang pamumuhay, ngunit sagana sa kwento at tagumpay. Tara na't pasyalan ang mga yaman ng Santa Maria, Bulacan. Dito, sa bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan, ay sinasabing matatagpuan ang iba't ibang klase ng yaman, Yung tulay na yan, tinatag siya nung 1979. Tapos simula nun hanggang ngayon, 3 beses na siyang na-renovate. Kung matagal-tagal na rin pala. Kung ano naman yung sa terminal, ano yung mga ruta na pwede puntahan? Bali itong terminal naman na to, 7 years na siyang working. Tapos yung mga ruta naman, umabot siya ng Malolos, Mikawayan, Marilao, sa Garay, tsaka sa Mudod. Parang siya yung nagsisilbing connector sa ibang bayan. Saka sakto dahil nandito siya sa sentro ng Santa Maria, dito sa poblasyon. Hindi ka mukha dati. Hindi gaano volume ng sasakyan. Walang gaano. Ngayon, napakarami ng volume. Kaya ang tulay, niluluwagan para sa atin. Yung sa terminal po, gaano po katagal na tong terminal? Ang terminal nito, mga 7 years, 8 years. Yung terminal. So, bago pa lang po. Sa mismong sentro ng Santa Maria, which is dito sa may barangay poblasyon. Tapos 1647 kilala na talaga yung Santa Maria as baryo ng Bukawi, and then by 1793 naging independent town siya sa pamumuno ng Franciscanong Fraile na si Francisco Javier. Tapos siya rin yung mga nagpatayo ng simbahan dito, tsaka siya yung nagsimula ng pamahalaan dito. Pero ano ang kahalagahan na munisipyo ng Santa or yung barangay poblasyon sa kasaysayan ng Santa Maria? Yung poblasyon kasi yung naging sentro ng kolonyal dito sa Santa Maria. Tapos patuloy pa rin siyang patuloy siyang nagsisilbing administratibong puso ng bayan. So sa harap ng munisipyo is matatagpuan ang Ricardo Nicolas Park.
So, nabanggit na rin na Ricardo. Bakit tinawag na Ricardo Nicolas Park? At ano-ano ang makikita sa loob ng park? So, ang Ricardo Nicolas Park is pinangalan siya sa dating tanyag na leader and alkalde ng Santa Maria na si Ricardo de Ocariza Nicolas. And sa park na to is may mga monumento na matatagpuan katulad ng gusto ni Nicolas. Meron ding fountain, merong playgrounds para sa mga bata. And marami ding halaman na nakatalim na nagsisilbing pampaganda sa kapaligiran ng parke. Yung kombinasyon kasi ng munisipyo tapos nung park, naging simbolo siya ng kasaysayan, ng pamahalaan, tapos nung komunidad ng buong Santa Maria. As well, marami din kasing naganap na cultural events dito, kaya makasaysayan din yung lugar na to para sa mga tao sa Santa Maria. Bale, yung simbahan na to ay kilala siyang simbahan sa Santa Maria. Inaalay siya sa mahal na Birheng Maria ng kalinis-linisang paglilihi. At itinatag siya ng mga praileng Franciscano gamit yung mga materyales tulad ng kugon at kawayan. Then, noong 1972, nakalaya yung Santa Maria de Pandi at sinimulan nilang magtayo ng mas malaking simbahan at tinawag na Parroquia de la Purísima Concepción. At ito yan. At naging saksi pa nga ang aming team sa kasalang ito. Maligayang pagbati mula sa team na kabulso mo, Jessica Sogo. Nandito tayo ngayon sa Poblacion Street kung saan matatagpuan ang Francisco Santiago Market. At ito ay tribute to the father of Kuntiban. And this marker is also a tribute of Santa Maria Bulacan in the field of music. Magandang hapon sa inyo, explorers. Narito tayo sa Corazon de Jesus Street, Santa Maria, Bulacan, kung saan makikita ang Ramirez Ancestral House.
Ang bahay na ito ay naging sentro ng mga aktibidad ng simbahan, especially sa panahon ng pista ng La Purísima Concepcion mula noong 1930s. Oh, pagod na ba kayo? Tara na't magpahinga sa mga nagtatagong paraiso ng Norzagaray. Dito, sa bayan ng Norzagaray, ay may natatagong paraiso sa gitna namang nagyayamang gubat ng kalikasan. Kasama ang ating special guest ay sasamahan niya tayo sa ating paglalakbay. Hello mga kabulso! Pagod na ba kayo? Tara, samahan niyo ako maglakbay dito sa Norzagaray! Bukang liwayway pa lamang ay bumiyahin na agad ang aming team para makaiwas sa traffic. Madalas daw kasi ito sa mga karating na bayan ng Norzagaray gaya ng San Jose del Monte at Santa Maria. Makalipas lamang ang ilang oras na tuloy-tuloy na biyahe ay narating na din ng aming team ang unang lokasyon. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon ang aming team at nagsimula na din itong magpaunlak at magtanong-tanong tungkol sa mga kwento at kasaysayan ng lugar na ito. Gusto na malaman yung about history nung sa pinaka-Angat Dam. Kung ano po pala yung ginagawa ng Angat Dam sa sa Bulacan in terms of siguro sa kuryente na rin. Sabi ko ng guardia dyan. Ayun nga, kilala naman lahat siguro, alam naman siguro yung dam na nagpo-produce ng tubig tapos ng kuryente. Ang inaakala ng lahat sa siya pambuong Bulacan. Pero ang totoo niyan, sa siya sa Manila. Mostly talaga Manila siya. Sa Bulacan parang wala din. Konti lang ganun. Madalas nakaano yan sa Meralco. Papadaan nila sa Meralco tapos yung Meralco na talaga lahat, sila may hawak, sila magpapaikot ng kuryente. Basta yung dam, may ikot-ikot lang talaga yan May turbine sa loob. Tapos ayun, nagpo-produce ng kuryente, tapos ng tubig. So parang hydroelectric? Hydroelectric, ayun nga yung tawag nila. So parang napakalaki po ba ng konsumo ng kuryente sa Manila? Kaya po parang sa Angat na mismo sila naglagay ng pinakadam na ang pagkakaalam ko, dito lang talaga nakakitaan talaga ng potential dito sa may Angat River. So ayun yung ginawang dam. Wala namang magagawang dam sa Maynila, di ba? Tubig. Kaya hydroelectric ayun yung ginamit. Kailan naman kaya nagsimulang magbukas ang lugar na ito para sa turismo? Gayon at napapaligiran ito ng mga bulubundukin. Gusto lang namin sana malaman kung ano yung nangyari dyan sa Angat Dam. Kung kailan siya nabukas, ba't nagsarado. Kasi sabi, parang wala na sa publiko, tsaka privado na siya ngayon.
Oo. Pribado na siya kasi, pero bago yun, tinayo siya noong 1972. Tapos, binenta siya noong 2014. Binenta ni Makoy si Marcos Sr. Pero Makoy ang tawag namin. Binenta siya sa Koreano, tapos simula nun, naging pribado na siya. Hirap namin pumasok. Dati nung hindi pa binibenta, labas-pasok kami dyan. Ayun. Kaya naging pribado talaga siya ngayon. Totoo ba po kasabi, ilog daw po yan dati? Ilog dati. Nakita ng potential, ayun, ginawang Angat Dam. Tapos tuloy-tuloy na. Nagsimula tong paliguan na to 25 years ago. Tapos 10 taon hindi pa siya ganun gaano kasikat. Dinayo lang talaga siya ng mga vlogger, ganun. Mga nakikita ng mga turista, kaya dinayo na rin dito. Kailan po yung usually na busy na panahon, kunyari sa buwan po? Tuwing ganitong bakasyon, saka mga mahal na araw. Sa mga April po, kasi napakainit na po. Talaga namang mapapawaw ka sa lugar na ito dito sa Norsagaray. Kaya naman kung gusto mong mag-beat the summer heat, pasyal na dito sa Bitbit. Hindi kalayuan mula sa Bitbit Bridge ay mararating ang isa pang tourist spot kung saan may isang kuweba na minsan na daw naging bahagi ng ating kasaysayan. Medyo pahirapan nga lang ang pagpunta dito dahil bukod sa liblib ay makitid at mabato ang daan papunta dito. Napadpad na rin naman na ako sa Norsagaray. So gusto lang namin malaman kung ano nga ba yung historical background nitong Pinagrialan Cave. Kasi syempre, para mas maalam ng manonood namin kung ano nga bang meron sa Norsagaray. So itong Pinagrialan Cave, masasabi natin na makasaysayan itong kuweba na to dahil ito ang mga naging saksi noon sa labanan ng mga Pilipino laban sa Kastila, Hapones at mga Amerikano. Ang Pinagrialan Cave ay ang pinagkutaan ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Ang salitang Pinagrialan ay nagmula sa salitang real na ang ibig sabihin ng panahon ng yun ay kampe. Dagdag ko na lang rin na ito rin, ang kuweba ng Pinagrialan ay tinatawag rin kuweba ng Minuyan. So sa interview, any karagdagang impormasyon lang po para mas maiwalagan kami sa istorya ng Pinagrialan, pero at buong Norsagaray na rin po. Ayun nga, na parang nakwento niya halos lahat ng mga importante. Magdadagdag na lang ako siguro nung panahon rin nung Amerikano, sabihin natin, si Cabeza Ambon, ang Cabeza po ay isang parang barangay captain po nung panahon dati, Cabeza. Si Cabeza Ambon po. Hindi po yung parang kahal? Yeah. Parang sinabi niyo po dun sa salaysay niya na ang alam po natin yung Norsagaray po ay isa sa pinakamalaking puwersa ng Katipunan, pati po yung mga kalapit niyang bahay. Tapos nung panahon po nung mga Amerikano, nandito po sila halos lahat. Tapos sumuko po sila sa mga puwersa ng Amerikano, mga 10,000 po sila nun. Kasama po sila Isidoro Torres sa mga 6 niyang kasapi. Hindi na po na nila na kayang pwersa ng Amerikano? Parang hindi na po talaga siguro po ganun. Si Isidoro Torres po, inaral siya nung sa Malolos. Paano po siya napunta sa Norsagaray? Kasabi po, kasabi. Kasabi. Opo, kasabi po siya. Kaya parang dito na sila natunugan pagkataas ng gera, gano'n. Opo. Para hideout talaga nga, sinabi nung natin. Doon po ba sa loob, marami pang nakalagay na parang artefacto na pwedeng... Pasukin nyo yan. So, nakita nyo madami kayo makikita doon. Pero sir, ano po ba nakita nyo sa loob?
Ay, hindi ko na sasabihin para pasukin nyo na lang. Para kayo na makita sa sarili yung mata. Si kuya, pabitin pa. Dito na lang natin itanong kay ate. So, sabi nga po ng mga kasama nyo kanina, or dibahan nga, pero may iba po ba kayong information na pwede paitagdag na hindi masyadong mga sa dibahan? Ayun po, ang sabi po nila, sa loob po ng kuweba, matatagpuan po yung ginawang bahay ni General Aguinaldo, na parang hugis pinto, pero bato siya, pero hugis pinto siya. Tapos sa harap naman po nito, itinayo po yung parang kwartel, na parang pagamutan po ng may mga sakit na mga mandirigma. Pero siya lang po nangyayari dyan, tinigil lang, di kasama iba niyang Kasama po yung mga hukbo ni General Pio de la Cruz. Mukhang nahihiya pa nga si ate. Kaya mo yan. Sinong mag-aakala na sa bahaging ito ng Norsagaray ay may natatakong kuweba na minsan na palang naging bahagi ng ating kasaysayan. Kung nais mo namang magpahinga at magnilay-nilay, saktong-sakto ang simbahan ng St. Andrew the Apostle Parish dito din sa bayan ng Norsagaray, Bulacan. So, simula nung pinanganak ako dito sa Norsagaray, ang lagi ko lang naririnig dito ay itong St. Andrew the Apostle Parish ay itinatag noong 1787. Sinasabi rin ng mga matatanda dito sa amin na ito rin daw ay nasa ilalim noon ng Roman Catholic Diocese of Malolos. Itong simbahan na to ay makasaysayan. Ipinangalan din ito sa ating apostol na si St. Andrew, na pinagdiriwang ang kapistahan nito tuwing ika-30 ng Nobyembre. Ayon sa mga impormasyon na nakaalap noon hanggang sa magpasa hanggang ngayon, walang nabanggit kung sino yung gumawa nito. Hindi nila alam o tiyak kung sino talaga ang toong gumawa nito. Batid, ang tiyak lang na alam nila na ito ay ginawa noon ng 1587. Ano ba po bang maaari nyo ibahagi sa amin na nangyari sa simbahan na ito na tingin nyo ay makakapagbigay ng kaalaman sa mga kabulso natin? Okay po. Yung simbahan na ito ay nasunog nung Marso 31, 1959. Matagal na talaga. Tapos nung nais ito noong October 2, 1961. At simula na nais yung simbahan na ito, mas lalo pa itong tumibay para sa mga paparating na kalamidad. Nang matupok sa apoy ang simbahan noong March 31, 1959, ay ipinagawa ulit ito noong October 2, 1961. At simula noon, ay nanatili itong matatag sa kabila ng mga nagdaang bagyo at delubyo. Ang Baroque style na itsura naman ng simbahan ay hango sa mga simbahang kadalasang nakikita sa Roma sa Italia. Kapansin-pansin rin ang mga kamanghamanghang murals sa bubong nito. Kung makita nyo ay reconstruct ang ating simbahan noong taong 2016 para mag-fit ang altar sa Baroque style na inspirasyon na kadalasang makikita sa mga simbahan sa Roma sa Italia. At sakto-sakto rin na kapistahan ng ating simbahan, muli itong buksan sa publiko noong November 30, 2017 para muli nilang masaksihan ang kagandahan ng bagong gawang simbahan. Kung ating iisipin, talaga namang kamangha-mangha ang mga istorya ng bawat simbahan sa ating bayan. Bawat isa ay may natatanging kwento at kasaysayan. Patunay rin ang simbahang ito nasa kabila ng mga dagok at pagsubok na ating nararanasan. Kailangan lamang nating muling bumangon nang tayo'y mabiyayaan ng kasaganahan.
Literal na ikay mapapabit the summer heat sa linis at presko ng tubig na umaagos rito. Hindi na rin kailangan pang pumunta pa ng Palawan dahil dito lang din ito sa Barangay Baraca, dito rin sa bayan ng Norzagaray, Bulacan. Para makarating dito, kinakailangang maglakad ng halos 1 oras na trek sa malupang daan na ito. Tiis ganda muna mga besh dahil makalipas ang halos walang hanggang paglalakad, ay ito naman ang sasalubong sa inyo. Maliban sa pwedeng magtampisaw, mayroon din silang iba't ibang water activities gaya ng balsa, crystal kayak at cliff jumping. Mandatory rin ang pagsusuot ng life vests, kaya naman siguradong ligtas ito para sa mga bata at matatanda. At yan ang mga tampok namin para sa inyo ngayong araw. Sana ay mas ganahan pa tayong pasyalan ang mga nagtatagong paraiso dito sa lalawigan ng Bulacan. Kung may nais natin ibahagi ay ikomento lamang ito sa aming video at ito ay aling susunatin babad. Muli, ako si Jessica Sobo at ito ang Habulso Mo, Jessica Sobo. Mula sa bayan tayo ng bundok. Tumakas na tayo palayo sa maraming tao. Dito kami, ice cream. Tumiwalay at magtago sa magingay at malabong mundo. Tulog ng hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at niyayakag na tayo ng karagatan. So yun, sa ito namin na napakadaming jogging set.